Okay, so andito kami ni Jerome. Again, my name is Coach Rene. Ang topic namin dito ay yung fitness assessment. Or sabi ni Jerome sa akin, paano ka magbibigay ng workout plan or assessment sa mga bagong kliyente. So dito, based doon sa kausap ko ngayon, si Jerome, yung kanyang fitness assessment para sa akin, ito yung ibibigay ko sa kanya para ma-check ko yung kanyang strength test. So ngayon, nagawa siya ng push-up test. Sa iba, hindi ito magagawa basta-basta kapag ikaw ay medyo mahina yung strength mo, lalo sa upper mo. So dito mausubukan natin na siya ay okay pagdating sa strength. Then yung next natin gagawin is yung kanyang cardiovascular. So dito sa cardiovascular, depende again ito sa kliyente. Minsan hindi ko na pinapagawa yung jumping jack na ganito. Pero sa kanya, okay lang. So dito, susubukan ko ang kanyang endurance, and then meron din tayo ritong talk test. Dito sa 1 minute trial na to para sa kanya, makikita natin if ever na mag-changes yung kanyang voice o kanyang parang hinihingal siya. So dito makikita ko agad kung okay yung cardiovascular niya in this 1 minute. Kasi minsan sa normal na sanay ka sa mga takbuhan o madalas yung endurance mo, hindi ka masyadong pinapagod. Pero kapag nagbago yung speech mo or talk test na sinasabi, may possibility na mababa ang iyong cardiovascular. And then yung next natin, yung flexibility test. So dito, sit and reach, aabutin niya lang yung toes. Kapag naabot niya yung toes, ibig sabihin, standard yan. Kapag over than 5 inches above the toes, maganda yung flexibility niya. Dito, reasonable ang kanyang flexibility. Medyo naaabot niya. Meron kasi na hanggang tuhod lang talaga yung mga ibang client kasi nga automatic may problema yon or malaki ang kanilang abdominals kaya hindi nila maabot or talagang wala silang flexibility. So napakahalaga na malaman natin yung test din na ito para sa mga gagawin nating program. Now, sa overall, yung strength niya is okay, yung cardiovascular niya improve ng konti, yung flexibility niya improve din. So dito madali na ako makagawa ng program para sa kanya. And then based doon sa kanyang medical history, wala naman siyang karamdaman o wala naman siyang mga nararamdaman or mga sakit or mga fracture sa katawan ng mga tinanong ko sa kanya kanina. So, dito, madali na ako makapagbigay ng parang program para sa kanya. Ang mahalaga dito, mabibigyan ko siya ng workout plan. Ito yung workout plan, napakahalaga nito para sa mga napunta sa gym. Pangit kasi yung pupunta ka lang sa gym, magwo-workout ka, pero hindi naka-record. Napaka-importante ng nagre-record tayo ng program. Dahil dito, mamomonitor mo ang tama o ang tamang loading, reps, and yung programa mo na gagawin araw-araw. Sabihin natin meron kang 4 times in a week na gagawin. So, dapat i-split natin yung program na yun and based to doon sa fitness assessment na gagawin ko sa'yo. Ano ba yung fitness assessment? Depende kung yung muscle mo. Ako kasi pag nagawa ng program is nagbe-base ako doon sa structures ng body mo. Kung medyo malaki naman yung shoulders mo, magpo-focus tayo doon sa mga weak